kumusta kayo? Today, mag-share lang tayo ng konting knowledge, konting kalaman tungkol sa safety ng gulong ng sasakyan. So, typically, kapag ka na-flatan tayo ng gulong, pinapa-vulcanize natin or pinapatch natin. Katulad nitong nakikita nyo ngayon dito sa gulong ko. Ayan. Okay? In general, yung ganyang pag-vulcanize or pagpapatch, safe naman yan. Depende sa laki ng butas. Okay, so kung maliit lang naman, mga tipong pako or screw lang ang nakatama dyan sa tires nyo, safe naman yan i-patch or ipag-vulcanize. But then, may mga situations, may mga scenario kung kailan hindi mo siya pwedeng ipa-vulcanize. At yan ang isi-share ko sa inyo today. So, konting background story lang. Nung isang araw, my wife was driving the Subaru. And yun yung mga araw na malakas ang ulan. Along EDSA, bigla daw may kumakalabog sa ilalim ng kotse. So itinabi niya and then tinawagan niya ako. Yun naman lagi instructions ko sa kanila. Kapag may problema sa kotse, itabi agad and then tawagan ako. So tinroubleshoot ko over the phone. Sabi ko, ngayon ba na nakatigil ka, tumutunog? Sabi niya, hindi. Pag tumakbo ka, tumutunog. Sabi niya, oo. Pag bumilis ba yung takbo mo, bumibilis din ba yung tunog? Sabi niya, oo. Then nag-conclude ako na may kinalaman sa gulong. Okay, so baka ako na-flatan ka at nakastuck pa dyan kung ano man yung nag-puncture at pumapalo sa fender. That's probably the reason kaya tumutunog. So anyway, malapit ka na rin lang naman ako sa bahay. Tumakbo ka na lang ng dahan-dahan and then tingnan ko na lang. So ayun, pagdating niya nga sa bahay, less than a kilometer na lang din naman. So sinalubong ko at tinignan ko and ito ang tumambad sa akin, yung napakalaking tornilyo na yan. So, nung nakita ko yung tornilyo, yung tenga na yan ng tornilyo na yan, and then kung paano siya nag-penetrate sa gulong, medyo kabado na ako. Sabi ko, mukhang hindi na masasalvage tong gulong na to. Mukhang may permanent damage na. But still, I decided na dalhin siya sa pinakamalapit na vulcanizing shop sa amin para mabaklas and then para matingnan. So, although medyo doubtful na ako, and then, ayun na nga, so pinabaklas ko. Ito po kasing gulong natin, okay, sa loob niyan, sa loob po ng rubber niya yan, naka-embed dyan sa rubber na yan are mga steel belt kung tawagin. Nakapaikot yan dyan, lalo na dito sa part na to. Okay? Yung mga steel belt na yan, yan ang nagpapatibay ng gulong. Alright? Yun ang pinakang background niya. Kumbaga, yun ang pinakang backbone niya, yun ang pinakang skeleton niya. Kung sa building, sa ganitong mga building, may mga kabilya sa loob, the same with the tire. Meron siyang mga steel belt sa loob. Pag yun po ang na-puncture, wala ka na. Yung pundasyon mo, kumbaga, sira na. Okay? So, yung ganong klaseng damage na nangyari sa wife ko, nung dinadrive niya to, dahil yung pag-penetrate ng tenga ng screw na yun, medyo patabingi. Kasi yung steel belt, ang paganyan yan eh. Dahil mataba siya, malapad, tapos medyo patabingi pa, yun, na-penetrate niya yung tinamaan niya yung steel belt. Ewan ko, subukan ko pong ma-focus dito sa camera. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayan, ayan, nasa kamay ko, nafe-feel ko, it's sharp. Pag nadiinan ko yan, masusugat ako. Okay? So, tinamaan na yung steel belt. Pagka ganyan po, huwag nyo na pong ipa-vulcanize. Okay? Sinishare ko lang sa inyo kasi si Manong, si Kuya, dun sa vulcanizing shop, kinukumbinsi niya ako. 650 lang daw, mapapatch niya daw yan, gagawin niya luto. So, I'm not sure kung familiar kayo, pero kami sa probinsya, lumaki ako sa mga ganyang, bago pa nauso yung mga ganitong tinatawag na German patch. Ang uso noon, yung niluluto, yung rubber na iipitin nila sa parang plancha, tapos magme-melt yun ang magiging parang patch. Matibay nga naman yun, I would agree, pero oo, matibay yung patch. Pwedeng matibay yung patch dito. Pero yung mismong integrity ng tires mo, wala na, sira na. Kasi kahit isang belt lang dyan ang maputol, maglulusan na yung buong circumference niyan. Kasi isang ikot yan eh. Maglulusan na yan, mag-ooblong na yan, and delikado na. Okay? Etong ganitong patch, kahit itong ganitong patch, basta yung butas hindi nakapenetrate sa steel belt, okay lang yan. Okay? So, doon si Manong, ang presyo niya sa akin ito, 400. Sabi niya, dagdagan mo na lang ng 250, maayos pa yan.
ako nag-insist, sabi ko, Manong, pagka ganyan, dapat hindi ka na nagre-recommenda. Delikado na yan. Huwag kang, parang gusto ko siyang pagalitan na huwag mo na sabihan yung customer mo na ipilit mo lang na ipapatch pa yan ng luto para lang kumita ka, di ba? Kung pwede ko lang sana siyang sabihan ng ganun. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo, guys. Huwag kayong papayag na ipapatch yan. Okay? Nakasalalay na po ang buhay nyo dyan. The same thing, dito, ito yung tinatawag na sidewall. Okay? Kapag dito nagkaroon ng damage, nag-gutter ka, nagkaroon ng ukayan, yan din po, very weak point po yan ng tires. Pag yan nagkaroon ng uka dyan, huwag nyo na rin po yan ipapatch. Sa mga vulcanizing shop, makukulit sila. Sasabihin nila, matibay yan, pwede pa yan, lagyan ko ng luto, lulutuin natin. Huwag nyo na pong i-risk yung buhay nyo at ng pamilya nyo. Okay? So, dyan, weak point yan. Tapos pagka ganitong damage na may tinamaan na yung steel belt, huwag nyo na po yan ipapatch. Huwag nyo na pong kahit luto na process, huwag nyo na pong gawin. So, anong tumakbo sa utak ko? Nung na-confirm ko nga na may tinamaang steel belt, anong tumakbo sa utak ko? Either pwede naman akong bumili ng surplus, kasi okay din naman bumili ng surplus basta yung mga bata pa. Actually, yung kasama nitong dalawa na Nexen, manufactured date 2022, last year lang, binenta ko na. Okay? So, makakabili ka. Ito, isi-save mo to for 650 pesos. Makakakuha ka na ng 1.5. Kasi yung kasama nga nito, binenta ko lang ng 1.5 eh. Ang ganda pa, makapal pa, manufactured date, wala pang kapatch-patch. So, 650, dagdagan mo na ng konti, 1.5, meron kang matinong gulong. So, option mo yon. Or, kung may budget ka, baka due na rin talaga na magpalit ka ng gulong, bumili ka na lang ng bago. So, yan ang ginawa ko dito. Ayan po. So, ang ginawa ko, bumili na ako, pinalitan ko na silang 4. Okay? 4 na gulong. Dito naman sa kaliwa. Yan. Dito yung nadali yung dito nasa rear left tire yung tinamaan ng malaking screw. So ngayon kung na-convince ko na po kayo na huwag niyo na itong ipa-patch, huwag niyo na ipaluto, ang next na gusto ko sanang i-share sa inyo at sana ma-convince ko kayo, kung nag-aalala kayo sa safety ninyo na gumamit pa ng ganito na pinatch at may sira na yung steel belt, nag-aalala kayo sa sarili ninyo, mag-alala din po kayo na kapag ito napunta sa ibang tao na nagtitipid, ipapapatch niya yan, gagamitin niya. Pag siya ang nakasalubong nyo sa kalye at sumabog yung gulong niya at sa inyo bumangga, di ba sa inyo lang din bumalik yung disgrasya. Di ba? So, ang gusto ko sanang i-share sa inyo, sana ma-convince ko rin kayo, pagka ganitong scenario, huwag nyo na ito ibenta. Okay? At huwag nyo na rin pong itapong kung saan mo agad-agad. May gagawin ako na I want to make sure na hindi na ito marireuse. Pwede itong gamitin siguro sa ibang purpose. May mga nagre-recycle nito. Yung iba naman ginagamit na kung anong purpose sa bahay. Pero definitely, I don't want this to go back into the circulation para gawan ng temporary patch na ayaw ko nga, tapos gagamitin lang din ulit sa kotse, sa kalye, and could cause an accident. So, ang gagawin ko, sisirain ko to para hindi na magamit. So mahirap pala talaga putulin yung steel belt niya, no? Kasi ito yung pinakang rim. So ang ginawa ko na lang, inukaan ko ng ganyan para halatang halata na may damage. At kung meron mang sakaling pagbentahan, mahalata ng buyer na may damage na at hindi na niya bibilhin yan. Okay? So, matigas pala putulin yung steel belt nung gulong no? Kasi kaya matibay talaga yan eh. So anyway, pinapaliwanag ko lang, gusto ko lang siyang sirain in a way na hindi na siya bumalik sa sirkulasyon ng mga used tires. Kasi alam niyo naman marami nagbebenta sa atin ng ganyan, di ba? Delikado. Right? So ikaw, meron kang precaution sa sarili mo, ayaw mo siyang gamitin kasi ayaw mong maaksidente. Pero pag yun naman sumama sa sirkulasyon ng mga used tires, wala rin, baliwala, di ba? Ikaw, safe ka, feeling mo safe ka dahil yung sarili mong tires maayos, pero yung mga kasalubong mo, baka nandun naman sa kanila yung may mga problema, yung mga delikado. Eh, mamaya ikaw pa makasalubong, ikaw mabangga, di ba? So, yun lang po, yung ganong concept lang gusto ko pong i-share sa inyo. So, etong gulong na to, after ko itong completely maputol, meron kami dito kasi sa community namin, meron ditong recycling process. So, ilalagay ko lang to doon, and then,
para ma-process. Kasi kung hindi ko siya sisirain, may makakadampot for sure at baka subukang ibenta. So, ayun. So, madidispose naman to ng maayos. It will go through a recycling process. Okay? So, alright. That's it, guys. Thank you for watching. Drive safe. Bye.